Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Magtatago po ako sa pangalang Spencer. Isa sa mga nakikinig sa iyo at kasalukuyang narito ngayon sa Riyadh, Saudi Arabia. Tito Makoy, bilang bahagi ng aking pakikiisa sa ating samahan, naisip kong ibahagi ang aking kwento kahit na simple lang. Sana mapili niyo po at maibahagi dito sa iyong channel. Ang kwento ko po ay nag-umpisa dahil lang sa paghihintay ko sa aking kaibigan na sumasabay ako sa kanya papasok sa trabaho, at dahil nga sa nakikisabay lang ako sa aking kaibigan na merong sasakyan, wala kasi akong sasakyan, Tito Makoy. Tuwing umaga naghihintay ako sa kanya sa kanto. Ilang metro ang layo nito galing sa flat na tinutuluyan ko. Tito Makoy, ang lugar kung saan hinihintay ko ang aking kaibigan, merong isang lalaki na araw-araw tuwing umaga, palakad-lakad siya sa harap ng gusali, may kausap sa cellphone. Dito sa gusaling ito siya nakatira at naghihintay din ng kanyang mga kasamahan na papasok sa trabaho. Kagaya ko siya, Tito Makoy, sumasabay din lang sa kanyang kasamahang may sasakyan, papasok sa trabaho at pauwi. Nung unang araw na nagkita kami, nagkasabay ang aming paningin, nakikipag-usap siya sa cellphone. Tinaas ko ang kamay ko, Tito Makoy, at ikinaway ko sa kanya bilang pagbati. Nagtaas din siya ng kanyang kamay bilang pagsagot sa pagbati ko sa kanya, ngunit tuloy-tuloy lang ito sa pakikipag-usap sa cellphone. Palaging ganito ang gawain niya tuwing umaga. Ako naman naghihintay, nakikinig ng music sa Spotify, minsan sa YouTube. Gumagamit lang ako ng Bluetooth na earplug. Isang araw pagdating ko, kagaya ng dati, may kausap siya sa cellphone. Nasa kabilang dulo siya ng gusali. Ako naman, Tito Makoy, nag-i-enjoy lang sa pakikinig ng music, sumasabay-sabay pang kumakanta. Hindi ko napapansin, Tito Makoy, tumigil na pala siya sa pakikipag-usap sa cellphone, lumapit sa akin at bumabati. Alam niyo po, napansin ko na lang na nasa tabi ko na siya. Nung ikaway niya ang kanyang kamay sa harapan ko, malapit na malapit talaga sa mukha ko. Alam niyo kasi, Tito Makoy, malakas ang volume ng music na pinapakinggan ko. Kaya hindi ko siya napapansin, hindi ko siya narinig na nagsasalita pa lang bumabati sa akin, nasa tabi ko na. Tumatawa siya, Tito Makoy, nang makita niya ang tila. Nagulat ako ng kanyang iwagayway ang kanyang kamay sa harapan ko na malapit sa mukha ko. How are you? Ito, Tito Makoy, ang nakakapurgang pagbati nila kahit kanino. Yung palaging how are you, how are you. Tumigil ako sa aking pakikinig ng music upang makipag-usap sa kanya, makipagkwentuhan. Alam mo, Tito Makoy, sa unang pag-uusap naming ito na magkaharap, napansin ko ang kanyang pagiging magandang lalaki. Hindi naman yung maganda, simple lang. Ngunit alam nyo na po ang mga Middle Easterns, likas na magaganda ang hugis ng kanilang mukha. Sa pag-uusap namin ito, Tito Makoy, nalaman ko ang kanyang pangalan. Siya pala si Mahmoud, isang Egyptian. Magaan siyang kausap, kabaliktaran ng akala ko na suplado. Kasi, Tito Makoy, nakikita ko siya habang nakikipag-usap sa cellphone, seryosong palagi ang kanyang pagmumukha. Ngunit mali pala ako sa aking inaakala kasi maganda siyang kausap. At mula noong umagang iyon, palagi-lagi na kaming nagkikwentuhan habang naghihintay ako ng sundo ko, at siya naman naghihintay ng kanyang mga kasamahan sa bahay na lumabas upang pumasok sa trabaho. Isang hapon, Tito Makoy, nagkasabay kaming dumating pag-uwi. Pagbaba ko sa sasakyan ng aking kaibigan, bumaba rin siya sa kanilang sasakyan. Naglalakad ako pauwi sa aking flat nang marinig ko siyang tumatawag sa akin. Spencer! Yan, Tito Makoy, ang tawag niya sa akin. Nang lumingon ako sa kanya, Tal! Shwaya! Yan, Tito Makoy, ang wika niya. Inaalok niya ako. Ang ibig sabihin ng kanyang sinabi, Tito Makoy, Spencer, halika, sandali lang. Kaya, Tito Makoy, lumapit ako sa kanya at nagkamay kaming nakangiti.
Sa tingin ko Tito Makoy, napapakwento ng husto itong si Mamut. Ayaw niya pang pumanhik sa kanilang flat. Kaso Tito Makoy, ang problema ko noong hapon na iyon, napapaihi na ako ng husto, kaya sinabi ko sa kanya ang problema. Tumango lang itong si Mamut at ako naman Tito Makoy, tumuloy na akong umuwi sa flat na aking tinutuluyan. Makalipas ang ilang araw, uwian na naman. Pagbaba ko doon sa kanto kung saan ako naghihintay at bumababa sa sasakyan, naroon si Mamut nagyuyusi. Tinawag niya muli ako at lumapit ito sa akin. Nagkikwentuhan kami Tito Makoy, nagtatawanan ng ilang saglit. Ngunit noong suminyas na ako sa kanya, natutuloy na ako, nagtanong ito sa akin. Okay lang ba kung tatambay ako sa iyo? Yan ang tanong niya sa akin Tito Makoy sa wikang Tagalog. Alam nyo kasi nitong mga nakaraang araw sa aming pagkikwentuhan, nabanggit ko sa kanya na mag-isa ako sa flat. Kaya siguro Tito Makoy nagtatanong ito kung pwede siyang makitambay sa bahay. Sa akin naman Tito Makoy, walang masama kung tatambay siya sa akin, kaya inaya ko siya papunta sa flat na aking tinutuluyan. Ayon kay Mamut, wala pala siyang magawa, nakakainip raw. Kaya pala nasa labas ito ng kanilang bahay noong bumaba ako galing sa sasakyan ng kaibigan ko. Pagdating sa flat ko Tito Makoy, kwentuhan kami at habang nagkikwentuhan naisip kong maglabas ng merienda. Napasarap ang aming kwentuhan. Pasado ng alas 8 ng gabi nang magpaalam si Mamut sa akin upang umuwi. Mula noon Tito Makoy, napadalas na ang pagpunta sa bahay ni Mamut. Kwento-kwentuhan lang kaming palagi. Naging panatag na at naging malapit na kami sa isa't isa. Naging ganap na magkaibigan. Tuwing umaga pag nagkikita kami doon sa hintayan ko, hindi na nakakainip kasi may kakwentuhan na ako Tito Makoy. Subalit nagbago ang aming pagiging magkaibigan noong dumating ang winter season. Weekend noon Tito Makoy. Pagkatapos kong maghapunan, magsipilyo at maligo, nanonood ako ng Netflix. Ngunit nakahiga ako sa aking tulugan, umaandar ang heater. Alam mo kasi Tito Makoy, dito sa Riyadh, pag summer season, mainit na mainit talaga yan. Kung winter naman, malamig na malamig talaga. Sa loob ng aking silid, malamig ng kaunti dahil gumagamit ako ng heater. Kaya nakahiga ako sa kutsyon, nakashort lang, walang kumot habang nanonood sa Netflix. Tumawag sa akin itong si Mamut. Yung pagtawag niyang iyon Tito Makoy, nasa pintuan ko na pala siya, kaya bumangon ako upang buksan at patuloyin siya. Pagbukas ko ng pinto, nagtatanong ito kung ano ang ginagawa ko. Actually, nanonood ako ng Netflix. Yan ang wika ko sa kanya, Tito Makoy. Wala bang problema kung tatambay ako? Ito naman ang kanyang tanong sa akin. Walang problema. Oo, halika. Kwentuhan tayo. Yan Tito Makoy ang sagot ko sa kanya pagkatapos ko siyang mapaupo sa loob ng aking flat. Habang nagkikwentuhan kami, naisip ko na magtimpla ng tsaay. Kaya pansamantala sa kanyang pagdating, habang nagkikwentuhan kami, umiinom ng tsaay. Kaya lang Tito Makoy, medyo inaantok talaga ako kasi nga yung temperature sa loob ng aking flat, tamang-tama talaga, malamig ang panahon. Ngunit dahil nga sa gumagamit ako ng heater, talagang aantukin ka. Mamut, sige lang tayo kwentuhan lang tayo. Hihiga lang ako, ngunit tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Ito ang wika ko sa kanya Tito Makoy habang nagkikwentuhan kami. Nagtatawanan kaming dalawa Tito Makoy sa aming kwentuhan. Ang mga ikinikwento ko sa kanya ay yung mga nakakatawang ugali at kultura natin na mga Pilipino sa Pilipinas. Si Mamut naman, ang kanyang ikinikwento sa akin yung mga nakakatawang gawain ng Egyptian na bahagi rin ng kanilang tradisyon at kultura. Kaya naging masarap ang aming kwentuhan. Subalit dahil nga sa malamig na malamig sa labas, habang dito sa loob ng aking flat, timplado lang ang init at lamig. Nakakaantok talaga nung oras na iyon.
Itong si Mamot naman, Tito Makoy, marahil inabot rin ng antok, kaya napahiga siya, humiga siya sa tabi ko. Habang patuloy ang aming kwentuhan, patuloy pa rin ang aming tawanan. Sarap matulog. Alam mo, nakakaramdam na ako ng lamig. Ito ang wika sa akin ni Mamot na sinangayunan ko naman, Tito Makoy. Ako naman, habang nagkikwentuhan kami nakahiga, pumosisyon akong nakatagilid, nakaharap sa kanya kasi unethical naman, Tito Makoy, kung hindi ako haharap sa kanya na nagkikwentuhan kami. Subalit, Tito Makoy, makalipas ang ilang sandali, mas lalong lumapit sa akin itong si Mamot. At tumagilid rin ito ng kanyang pagkakahiga, nakaharap na sa akin at nakayakap sa akin, Tito Makoy. Ang lamig talaga, Spencer, ang lamig. Yan ang kanyang wika sa akin. Dahil nga sa kanyang sinabi, Tito Makoy, na malamig, hinayaan ko lang siyang nakayakap sa akin habang nagkikwentuhan kami. Sa tingin ko kasi wala namang masama kung nakayakap siya. Subalit, Tito Makoy, makalipas ang ilang sandali, habang patuloy siyang nakayakap sa akin, ramdam na ramdam ko na may nabuhay sa kanyang katawan. At tila yata sinasadya niyang idikit ito sa akin upang maramdaman ko. Kaya naman, ramdam na ramdam ko talaga, Tito Makoy, ang laki sa pakiramdam ko. Hanggang sa napansin ko na lang na naglalakbay na ang kanyang kamay sa katawan ko. Ako naman, Tito Makoy, nagtataka sa aking sarili kung bakit hindi ko siya sinasaway. Kasi ang totoo niyan, Tito Makoy, nag-i-enjoy din ako sa ginagawa niya. Dahil nga sa malamig ang panahon, Tito Makoy, ang kanyang pagkakayakap sa akin ay tila naghahatid ito sa akin ng lalo akong ganahang matulog kahit na nagkikwentuhan pa kami. Ngunit sa panig nitong si Mamot, sa hindi ko pagpalag sa kanya, hindi na siya nag-alangang suyuin ako, Tito Makoy, hanggang sa hinalikan niya ako sa aking labi, Tito Makoy, palibhasa magkaharap kami. At dahil hindi ako pumalag sa kanyang paghalik sa aking labi, lalo na niyang itinuloy-tuloy ang kanyang gustong gawin. Kapwa kami, Tito Makoy, na anod na ng aming nararamdaman. Kaya naman natagpuan ko na lang ang aming mga sarili na malapit na pala kaming matapos, Tito Makoy. Intense ng husto ang pagpaparamdam ng aming matamis at mainit na emosyon sa bawat isa. Alam mo, Tito Makoy, hindi ko nga namalayan kung paano naalis namin ang aming mga suot na damit hanggang sa natapos kaming dalawang magkasabay. Ang buong akala ko, Tito Makoy, dahil sa nakagawa kami ng isang bagay na hindi namin inaasahan, magpapaalam na ito at uuwi na sa kanilang flat. Subalit, Tito Makoy, naghihintay akong magpaalam siya, hindi umaalis itong si Mamot. Hanggang noong hating gabi na, nakaramdam ako ng gutom, kaya naghanda ako ng pagkain naming dalawa. At noong gabing iyon, Tito Makoy, tuluyan na ngang hindi umalis itong si Mamot. Sa bahay na siya nagpalipas ng gabi. Nagpalipas kami ng gabi na magkatabi sa higaan. Kaya naman, Tito Makoy, hindi namin talaga naiwasang umulit. Nagising kami pareho kinabukasan, nakayakap pa rin sa akin itong si Mamot. Tito Makoy, may kasabihan tayong kapag naumpisahan mo na ang isang bagay, gagawin mo ulit ito. Kapag natikman mo ang isang bagay at nagustuhan mo ang lasa, uulit at uulit ka, kakain at kakain ka muli nito. Hahanapin mo ang pagkain iyan. Ito ang nangyari sa aming dalawa ni Mamot. Pareho ang aming nararamdaman. Kaya madalas na siyang pumupunta-punta sa bahay. Sa kanyang pagpunta sa bahay, kung ilang oras itong nananatili, ginugugol namin ang oras na magkatabi kami sa higaan at magkayakap. At kung weekend nga, madalas dito siya nagpapalipas ng gabi sa bahay. At dahil panahon ng taglamig, Tito Makoy, madalas pakakatapos naming dalawang magsaya, nakayakap pa rin itong si Mamot. Nakayakap siya sa akin habang natutulog kami. Masarap nakayakap itong si Mamot kasi malaki ang kanyang katawan at ang init ng kanyang katawan
nagbibigay ng pakiramdam na komportable at himbing ka sa pagtulog sa panahon na manginginig ka sa lamig. Naging kaswal na gawain na namin ito ni Mamot. At sa araw-araw Tito Makoy, sa kanto sa harap ng gusali ng kanilang tinitirhan, naging normal na sa amin ang kwentuhan habang naghihintay ako ng sundo ko papasok sa trabaho. Kinalaunan nga, naging kaibigan ko rin ang kanyang mga kasamahan na nakatira sa gusali kung saan tumutuloy si Mamot. Kaya lang Tito Makoy, sa gitna ng aming matamis na ugnayan ni Mamot, dumating ang sitwasyon na hindi ko inaasahang magaganap sa aming dalawa. Nagbakasyon ako noon, umuwi pansamantala sa Pilipinas. Halos magdadalawang buwan ang bakasyon ko kasi mahigit 3 taon Tito Makoy na hindi ako umuwi. At habang nasa Pilipinas, ganap na iwinaglit ko talaga ang lahat na bagay na narito sa Saudi Arabia. Bumabawi ako ng oras sa mga magulang ko at kapatid, sa pamilya namin. Maging ang pagliliwaliw kasama ang mga kaibigan, talagang bumabawi ako Tito Makoy. Ang cellphone na gamit ko sa Saudi, naka-off ito. Ang ginagamit ko talaga ay ang cellphone ko na ang nakalagay ay SIM card dyan sa Pilipinas. At sa aking pagbabalik Tito Makoy, bumili ako ng pasalubong para kay Mamot galing sa Pilipinas. Ang sitwasyon namin Tito Makoy, wala siyang kaalam-alam kung kailan ako babalik. Kaya nung unang umaga Tito Makoy, napapasok ako galing sa bakasyon. Alam ko magugulat itong si Mamot pag nakita niya ako sa aming hintayan. Subalit Tito Makoy, pagdating ko sa harap ng kanilang gusali, napansin ko na tila maagang nag-alisan ang magkakasama sa trabaho. Maagang pumasok ang mga ito kasi hindi ko nakita ang sasakyang kanilang ginagamit. At sa aking pag-uwi Tito Makoy noong hapon, hindi ko pa rin nakita ang kanilang sasakyan sa harap ng gusali. Sumunod na araw Tito Makoy, mas maaga akong umalis sa aking flat upang siguradong abutan ko at magkita kami ni Mamot sa harap ng gusali. Ngunit Tito Makoy, pagdating ko, gaya kahapon, wala na ang kanilang sasakyan at hindi ko rin nakita si Mamot na. Nagtataka ako Tito Makoy kung bakit hindi ko nakikita si Mamot at maging ang kanilang sasakyang ginagamit, hindi ko rin nakikita. Ngunit Tito Makoy, naisip ko na baka nasa ibang lugar sila bumiyahe dahil sa trabaho, kaya hinintay ko ang kanilang pagbabalik. Ngunit Tito Makoy, ang aking paghihintay, lumipas na ang mahigit 1 linggo. Ang mahigit 1 linggo naging mahigit ng 1 buwan at naging ilang buwan na wala akong nakikita ni isa man sa kanila. Alam mo Tito Makoy, nalungkot ako kasi namimiss ko itong si Mamot. Alam niyo po, yung panahon na iyon na naghihintay ako sa kanya, tuwing gabi yung ini-imagine ko lang na dapat nasa bahay na siya, yung oras na dapat magkasama kami at magkatabi, wala siya. Sa oras na ito Tito Makoy, nakakaramdam talaga ako ng kalungkutan. Subalit Tito Makoy, sa gitna ng aking kalungkutang nararamdaman, wala akong nagawa kundi ang unti-unti ko nang tanggapin ang sitwasyon na wala na si Mamot sa lugar namin. Hindi na kami nagkikita at baka hindi na kami muling magkita. Kaya lang Tito Makoy, kahit pa unti-unti kong tinatanggap ang ganitong sitwasyon, hindi ko rin talaga maitatanggi na malungkot ako sa paghihiwalay ng landas namin ni Mamot. Nakakaramdam talaga ako ng bigat sa dibdib Tito Makoy. Kasi nahulog na ang loob ko sa kanya, nahulog na ang aking pakiramdam sa aming matamis na samahan. Isang araw pumunta ako sa mall upang bumili ng bagong pantalon. Aksidenteng nagkasalubong kami ng isa sa mga kasamahan ni Mamot. Siya si Ayman. Alam mo Tito Makoy, nagkagulatan kaming dalawa ni Ayman. Nagtinginan ang mga tao sa loob ng mall kasi ang lakas pala ng pagsasalita namin noong bumati kami sa isa't isa. Dahil nga sa tuwang-tuwa kami na makalipas ang mahaba-habang panahon, ngayon lang kami muling nagkita.
Nagyakapan kami sa loob ng mall, yung yakapan lang ng pagbati at pangungumusta. Nalaman ko kay Ayman na ang kailang biglang pagkawala sa lugar namin ay dahil pala sa nagkaroon ng layoff ang kanilang kumpanyang pinapasukan. Malas at lahat silang magkakasama ay na-layoff. Kaya wala silang nagawa kundi ang umuwi sa Egypt. Si Ayman kaagad na nakahanap ng mapapasukan muli dito sa Riyadh kaya nakabalik na siya. Ngunit ang kanyang trabaho ay nasa ibang lugar na, sa ibang lugar na siya nakatira, hindi na dito sa malapit sa aking tinitirhan. Si Mamut at ang iba niya pang mga kasamahan ayon kay Ayman, wala siyang alam kung ano ang kalagayan, kung nasaan at kung ano ang sitwasyon. Tito Makoy, alam niyo po bagamat natanggap ko na ang pagkakaputol ng ugnayan namin ni Mamut, subalit magpahanggang ngayon, malungkot pa rin ako. Lagi ko pa rin naaalala ang matatamis na sandali naming dalawa at ang aming matamis na sikretong ugnayan. Siguro po hindi kayo magtataka kasi alam nyo na kahit na papaano naging bahagi siya ng aking buhay, naging bahagi, naging isang kabanata ng kwento ng buhay ko. Hanggang ngayon Tito Makoy, wala na akong narinig pa tungkol kay Mamut. Paminsan-minsan sinusubukan kong tawagan ang kanyang cellphone number, subalit not in service na ito, marahil nasa Egypt nga itong si Mamut. Sa ngayon Tito Makoy, wala akong ibang nagawa kundi ang tanggapin ang katotohanan na ganap nang naputol ang aming ugnayan. Marahil po sadyang ganoon talaga ang buhay. May mga dumarating sa atin, may dumaraan, may umaalis at may naiiwan. Wala tayong magagawa Tito Makoy kundi harapin ang ganyang katotohanan. Ang aming naging ugnayan ni Mamut ay isa sa mga magagandang kabanata ng buhay ko na masayang inaalala ko paminsan-minsan. Inaalala ko na may mga ngiti sa aking diwa. Sa ngayon Tito Makoy, narito pa rin ako sa Riyadh. Patuloy ang buhay, patuloy ang trabaho at hindi rin ako naghahanap ng kapalit ni Mamut. Kasi Tito Makoy, ako sasabihin ko na sa'yo, lalaki rin ako ngunit nagkaroon ng relasyon sa kapwa lalaki. Kung sakasakali na mayroong dumating na hindi inaasahan at maganda naman kung kagaya ng sitwasyon namin ni Mamut, bakit hindi? Subalit Tito Makoy, iniisip ko na marahil ito na ang magandang dahilan at tanda na ito na kinakailangan kong baguhin ang direksyon, ituloy ang aking plano na bumuo ng aking sariling pamilya. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po piliin nyo at ibahagi dito sa iyong channel kahit na simpleng-simple lang. Ang isa sa mga taga-subaybay ng iyong channel dito sa Riyadh, Spencer. Maraming salamat Spencer sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, sangayon ako doon sa sinabi mo na yung kwento mo, kayong dalawa ni Mamut, yung nangyari sa inyo, yung ugnayan nyo na natapos, ituring mo na lang itong isang masayang kabanata ng iyong buhay. Alam mo tayo, buhay tayo, habang nabubuhay tayo, kagaya rin lang yan ng tuloy-tuloy tayong nagsusulat ng ating kwento, nagsusulat ng aklat ng ating buhay. At ang ating aklat, hindi lang iisang kabanata meron tayo. Ang bawat kabanata niyan, kinakailangang tingnan mo sa positibong pananaw na kung aalisin mo yan sa kwento ng buhay mo, sa aklat ng buhay mo, hindi kumpleto ang kwento ng buhay mo kung meron kang aalising kabanata. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, ang mga nagsulat ng kanilang pagnanais na magpa-shoutout doon sa sinusundang upload nito, yung kwento ni DK. Shoutout kay Joffer ng South Korea. Joffer, salamat at shoutout sa iyo. Ganoon din sa ating mga kasamahan, mga kababayan dyan sa South Korea. Si Tino Jimenez naman ng Alcala, Pangasinan, shoutout sa iyo Florentino Jimenez. Tino, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ganoon din ang ating kapatid na nasa Italy, si Ipe Gorospe. Felipe Gorospe, shout out at maraming salamat.
Meron tayong bagong nagpapa-shoutout. Ngayon pa lang siya nagsulat ng kanyang pagpapa-shoutout. Si Ryan Sulihon. Ang kanyang handle name sa YouTube, Ryan Sulihon 2403. Ryan, maraming salamat. At si Ryan, gusto niya rin daw humanap ng forever. Ano Ryan, gusto mong isama kita sa regular nating hinahanapan ng forever? Sulat mo nga sa comment mo dito sa upload na ito. Ito nga palang si Ryan, ang kapatid nating si Ryan ay from Antipolo. Ang ating kapatid naman na nasa Alcobar, Saudi Arabia, si Teodoro Arasola, shout out sa iyo Teddy at sa iyong mga kasamahan dyan sa Salim Al-Yami Company. Shout out sa inyong lahat dyan. At ganoon din ang ating kapatid na nasa Dubai, United Arab Emirates, si Adon Adon Vlogs. Shout out sa iyo Adon Adon at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. At ang isa pang kasama natin, hindi siya nagpapa-shout out kaso natuwa ako sa kanyang comment doon sa kwento ni DK. Ang sabi ni ang kapatid natin na i-mention ko si Romy Ferdinand Mason. Ang kanyang handle name ay Romy Ferdinand Mason 9001. Ang sabi ni Ferds na lang ang itawag ko sa iyo. Sarap daw ng kwento, sana mas intense pang words ang ginamit, yung mas nakakael. At sabi niya pa, makakarami na naman ako nito. Maraming salamat Ferds, alam mo kung pwede lang sanang ganoon, gagawin natin kaso hindi pwede kasi kung natatandaan mo last year nasuspend ako ng YouTube. Dahil sa ayon sa kanila, sexually gratifying daw yung mga laman ng ating kwentuhan. Na kung titingnan ko, hindi naman ganoon. Meron nga dyan ang mga title palang explicit na, ngunit hinahayaan nila. Kaso wala tayong magagawa kung di ang sumunod sa kanilang panuntunan at nitong huli na pagtanto ko rin na tama lang siguro yung ganito kasi unang-una may mga babae pala tayong kasamahan. Ang ating samahan kasi kumpleto tayo. Babae, lalaki, binata, dalaga, nanay, tatay, lolo at lola. At saka kayong mga nakikinig sa akin, alam ko, mga professional kayong lahat. Sasabihin ko at maipagmamalaki ko na kayong mga nakikinig sa akin, hindi basta-basta nakikinig. Hindi kayo yung klase ng listeners na yung nasa kanto lang, yung nagmumura, umagang-umaga nagmumura kaagad. Hindi kayo ganoon. Ang mga natira ngayon na hanggang ngayon kasama ko at sinasamahan ako, kayo na nandyan, mga professional kayo, hindi kayo basta-basta. Kaya tama na sigurong ganito na lang tayo. Kahit papaano yung level of decency nyo, hindi ko naman natatapakan sa paglalahad ko ng kwento. Sa muli, Romy Ferdinand Mason, maraming salamat sa pakikinig. Ngayon mga kaibigan, ang ating hinahanapan ng forever, ang babanggitin ko ngayon ay ang Team A. Doon sa mga naghahanap ng forever na ngayon palang nakakapakinig dito sa atin, ang mga pangalang babanggitin ko po ay naghahanap yan ng forever. Kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Naghahanap ng forever si Alvin Kalalang, Dominador Patawaran, Paulo Laison, Jason Hanson, Julius Espiritu, Neil R., Sam Barreto, Ramon Sarmiento, Chor Baril at si Rick Gloria. Yan, naghahanap po yan ng forever. Sa muli doon sa mga nais na magpa-shoutout, pakisulat sa pinakahuling upload upang mabasa ko kaagad at ma-shoutout ko kayo sa susunod na upload. At sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Sa inyo pong lahat mga kaibigan na nananatiling kasama ko magpahanggang ngayon, maraming salamat. Sumainyo sana ang biyaya galing sa itaas.